Nagiging sophisticated nga ang vote buying ngayon eh. Nagiging e-wallet na. Ang vote buying hindi mangyayari na isang buwan bago mag-eleksyon. Ang vote buying mangyayari 2 hanggang 3 araw bago mag-eleksyon. Yan ang crucial natin. Yan yung mga e-wallets, yung mga platform, yan ang babantayan ninyo, babantayan natin. Nagiging sophisticated nga ang vote buying ngayon eh. Nagiging e-wallet na. Ano po yung mga mga initiative nyo para makontrol yan? Medyo mahirap nang matrace ngayon yung money trail, ano? Sobra po nakakatuwa, Ma'am Ami, yung relasyon na pinapakita sa atin at koordinasyon ng mga e-wallet platform, GCash, Paymaya. Alam niyo po, sila mismo pumupunta sa aming mga patawag, sila mismo nagkukumit na magpupulis sa sarili nilang yung kanilang institusyon. Kahit ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council nag-i-issue ng circular. In fact, halimbawa po, nung nakarang barangay SK election, yung mga platform, pag nagpadala ng 5,000 na breakdown ng isang tao, yung mismong pinapadala, sinasabihan na kaagad nila na meron na kaagad na notice na you have exceed yung bilang na pwede mo mapadala sa isang araw at amount na pwede mo maipadala. Alam po natin, ito lang po ang susi sa mga makikinig sa atin at magtututo. Ang vote buying hindi mangyayari na isang buwan bago mag-eleksyon. Ang vote buying mangyayari 2 hanggang 3 araw bago mag-eleksyon. Yan ang crucial natin. Yan yung mga e-wallets, yung mga platform, yan ang babantayan ninyo, babantayan natin. In fact, Ma'am Ami, ako nga nagsasuggest ako, sana mapag-isipan ng Bangko Sentral. Dapat pagbawal ang pagpapalit ng pera, yung barya. 1 linggo bago mag-eleksyon o kahit 2 linggo bago mag-eleksyon, yung tigo 100, tigo 200. Kasi hindi ka naman mamimili ng mga 1,000 eh. Kasi babaryahin mo para medyo makapal, para medyo madami, para mas impressive sa mga kandidato. Sana ganun. Para lang po kahit paano, baka makatulong yan, ma-reduce man lang 20-25% yung insidente ng vote buying. At ang pinaka-worst talaga, talang kung dadako tayo sa diskusyon na yan, Ma'am Ami, yung vote buying tapos may abuse pa of state resources. Yung dadako tayo sa state resources na hindi naman pera nila, hindi nga namimili ng boto, ginagamit naman ang pera ng bayan na parang pocket money nila. Yung DSWD on stopping politicians, yun ang main nun, di ba? Huwag paggamit sa mga politiko yung mga ayuda programs during the election campaign. Ang tanong lang ng mga tao, ilang linggo na lang naman election na eh. Hindi ba pwedeng itigil na lang muna yung ayuda hanggang election day or 10 days yung balak niya, di ba? 10 days. Hanggang election day lang. Opo, alam niyo po, Ma'am Ami, napakaganda po talaga sana yan. Kaya lang po sa 45 araw kasi bago ang halalan, huwag na po muna yung 10 araw na absolute ban talaga. Talagang kami na po ang nag-insist ng absolute ban na yan. Pero yung pong 45 araw o 35 araw, napaka-crucial po sa mga kababayan natin mahihirap. Kesa naman nabibili sila ng boto o tumatanggap ng perang galing mismo sa politiko, talaga naman po kanila yan yung mga ayuda na yan. Basta lang matatamain at itatama yung pamimigay po niyan. Basta siguraduhin hindi yan maaabuso o gagamitin ng ibang kandidato para i-promote ang kanila pong sarili. Naniniwala po tayo sa mga social worker natin. Mga professional pa yan, license pa po yan eh. Ayaw din naman nila makompromise yung kanilang mga lisensya o sila ay mapagbintangan na nagpapagamit. Ang sa amin lang, pakita nyo sa amin ang guidelines at importante yung pagpapatupad po nito. Ibig sabihin, sino ba ang magbibigay ng listahan? Sino ang magbibigay ng mga pangalan ng beneficiary? Baka naman galing sa politiko lang yan. At pagkatapos, pagkalaban ng politiko, wala ang pangalan o kaya nandyan patatanggal ng politiko. Hindi naman po papayag din ng COMELEC sa ganun. At siguradong, hindi rin papayag ang DSWD, DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagdi-distribute ng mga ayuda. Ang sa amin po, hindi sapat na may guidelines. Dapat ipakita natin sa pagpapatupad po nito. At mangyayari lang yan kung gagawin natin transparent ang pagpapatupad nito. Ang aking nga po sinabi kay Secretary Gatchalian, imbitahan niyo po yung aming mga local COMELEC sa panahon na meron distribution ng ayuda para kami mismo makasaksi kung napapatupad yung guidelines na sinabit niyo po sa amin upang mas ma-approve namin yung kanila pong request. Kasi nga po, Ma'am Ami, talagang hindi naman natin pwedeng i-zero yung burial assistance sa mga namatayan o kaya naman yung health assistance, yung medicine para sa mga nangangailangan ng gamot na nagme-maintenance, yung mga kababayan nating nakatatanda o yung mga nag-aaral na naka-scholarship. So paano naman po sila mag-e-enroll doon o kaya yung dapat meron ng yung pagbabayad sa enrollment na naka-installment, hindi po sila makakapag-enroll kung wala po yung dadating na tulong sa kanila. Naiintindihan po natin talagang naaabuso ng iba, pero hindi po dapat parusahan yung nakararami naman na sadyang umaasa lang sa tulong ng pamahalaan.